Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update para sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Thursday. Patuloy tumataas ang development ng posibleng bagyo na manggagaling sa silangan. Bukod dito, may isa pang sistema na binabantayan sa kanluran. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan, easterlies ang pangunahing nakaaapekto sa Luzon at Visayas, habang localized thunderstorms naman ang mas nangingibabaw sa Mindanao. Ibig sabihin, kahit wala tayong direktang malakas na bagyong tumatama sa kalupaan sa ngayon, nananatili pa rin ang posibilidad ng pabago-bagong panahon sa malaking bahagi ng bansa. Sa ganitong setup, karaniwan nating mararanasan ang mainit na umaga, maalinsangang tanghali, at saka ang posibleng biglaang pagbuo ng makakapal na ulap na pwedeng humantong sa mga pag-ulan at thunderstorms lalo na sa hapon at gabi. Para sa Metro Manila, sa nalalabing bahagi ng Luzon at sa buong Visayas, ang inaasahang lagay ng panahon ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil sa easterlies. Sa mas simpleng paliwanag, maraming lugar ang pwedeng magsimula ang araw na medyo maaliwalas, may araw at tila maayos ang panahon. Pero habang tumatagal ang oras at mas umiinit ang paligid, tumataas din ang posibilidad na mabuo ang mga ulap na may dalang ulan sa ilang lugar. Hindi ito nangangahulugang balewala lang ang ulan. Ang ibig lang sabihin nito ay hindi pantay-pantay at hindi sabay-sabay ang magiging epekto sa bawat lungsod, bayan o lalawigan. May mga lugar na pwedeng manatiling tuyo sa malaking bahagi ng araw, habang ang kalapit na lugar naman ay pwedeng makaranas ng biglaang thunderstorm sa maikling oras. Ganito rin ang paalala sa nalalabing bahagi ng Luzon at sa Visayas. Dahil easterlies ang umiiral, may tuloy-tuloy na flow ng mahalumigmig na hangin mula sa silangan. Kaya kahit hindi malawakang masamang panahon ang inaasahan, naroon pa rin ang tsansa ng biglaang pag-ulan sa ilang lugar. May mga probinsya na pwedeng makaranas ng maaliwalas na simula ng araw, pero habang lumalalim ang init sa maghapon, ay pwedeng magkaroon ng pagkulog at malalakas na buhos sa hapon. Kaya kung mapapansin ninyong mas umiinit ang paligid, mas mabigat ang hangin, at unti-unting dumadami ang makakapal na ulap, iyan ay mga senyales na pwedeng may nabubuong thunderstorm. At kapag severe ang thunderstorm, posible pa rin ang flash floods or landslides sa mga sensitibong lugar. Para naman sa Mindanao, ang forecast ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ibig sabihin, hindi easterlies ang pangunahing dahilan ng ulan sa bahaging ito, kundi ang lokal na pagbuo ng thunderstorm dahil sa init at moisture sa paligid. Sa mas simpleng paliwanag, habang umiinit ang lupa at ang hangin sa ibabaw nito, mas nagiging favorable ang condition para sa pagbuo ng makakapal na ulap na pwedeng mauwi sa thunderstorm. Kaya kahit hindi sabay-sabay at hindi pantay-pantay ang mga pag-ulan sa Mindanao, hindi pa rin dapat magpakampante lalo na sa hapon at gabi, kung kailan mas mataas ang posibilidad ng localized thunderstorms. Mahalagang tandaan na ang mga localized thunderstorm ay kadalasang mabilis mabuo at mabilis ding magbago. May mga lugar sa Mindanao na pwedeng tahimik at tuyo sa malaking bahagi ng araw, pero ang ibang lugar ay biglang makakaranas ng malakas na ulan sa loob lamang ng maikling oras. Kaya kahit hindi kasing lawak ng epekto ng isang bagyo o ng isang malaking weather system, sapat pa rin ang mga thunderstorm na ito para magdulot ng panganib. Kapag severe ang thunderstorm, may posibilidad pa rin ng flash floods or landslides, lalo na sa mga mabababang lugar, sa mga komunidad malapit sa mga ilog at sa mga lugar na may maselang terrain. Pagdating naman sa hangin at kondisyon ng karagatan, sa Northern Luzon ay inaasahan ang mahina hanggang katamtamang lakas ng hangin na magmumula sa silangan hanggang timog silangan. Ang coastal waters dito ay slight to moderate na may taas ng alon na nasa 0.6 hanggang 1.2 meters. Sa Visayas at sa nalalabing bahagi ng Luzon, mahina hanggang katamtaman din ang hangin at ito ay magmumula sa silangan. Ang coastal waters ay nasa slight to moderate condition din na may taas ng alon na 0.6 hanggang 1.2 meters. Sa Mindanao naman, mahina hanggang katamtaman ang hangin na magmumula sa hilagang silangan hanggang hilaga at ang coastal waters ay slight to moderate rin na may taas ng alon na 0.6 hanggang 1.2 meters. Sa kabuuan, hindi ito indikasyon ng pinakamalubhang lagay ng dagat sa buong bansa, pero hindi pa rin ito dahilan para maging pabaya.
Kahit hindi mataas ang alon sa pangkalahatang forecast, pwede pa ring magbago ang aktual na kondisyon sa dagat kapag may kasabay na thunderstorm o biglang pagbugso ng hangin sa lokal na area. Kaya para sa mga mangingisda, sa mga gumagamit ng motorbangka at sa mga may planong bumiyahe sa dagat, makabubuting obserbahan hindi lang ang pangkalahatang marine forecast, kundi pati ang aktual na lagay ng ulap, hangin at alon bago bumiyahe. Sa usaping dagat, madalas ang pinakamahalagang desisyon ay iyong pagiging maingat bago pa man lumala ang kondisyon. Kung titingnan naman natin ang extremes ng temperature at relative humidity para sa 24 na oras, ang pinakamababang temperaturang naitala ay 26.5 degrees Celsius 6 o'clock ng umaga, habang ang pinakamataas ay umabot sa 32.6 degrees Celsius alas 2 ng hapon. Sa relative humidity naman, ang pinakamataas ay 86% 5 o'clock ng umaga, habang ang pinakamababa ay 60% alas 1 ng hapon. Ipinapakita nito na kahit sa umaga ay may halumigmig na agad sa hangin, at habang tumatagal ang araw ay nananatiling mainit at mabigat ang pakiramdam ng panahon. Ang ganitong kombinasyon ng init at moisture sa atmosphere ang isa sa mga dahilan kung bakit mas madaling mabuo ang mga thunderstorm sa hapon at gabi. Ngayon, pag-usapan naman natin ang latest tropical cyclone update. Para sa week 1 mula ngayong araw hanggang May 24, malinaw sa outlook na walang TC-like vortex na present sa loob ng PAR. Pero ayon sa model forecast, may TCLV1 na posibleng mabuo sa pagitan ng eastern boundaries ng TCA at TCID, at sa ngayon ay may low probability ng tropical cyclone formation sa week 1. Pagdating naman sa week 2 mula May 25 hanggang May 31, ipinapakita ng forecast na ang TCLV1 ay papasok sa PAR at lalapit sa Eastern Luzon. Bukod dito, may TCLV2 at TCLV3 na malamang nalilitaw sa eastern boundaries ng PMD na may low likelihood ng tropical cyclone development sa week 2. Ibig sabihin, sa mas malawak na outlook, hindi lang isang posibleng development ang tinitingnan sa silangan, kundi higit pa sa isa. Pero mahalagang idiin na kahit may ganitong signal, mababa pa rin ang confidence sa eksaktong lakas at eksaktong galaw ng mga sistemang ito. Sa ngayon, ang mas malinaw pa lamang ay may posibilidad ng development, pero ang mga detalye ng track at intensity ay kailangan pang linawin habang papalapit ang mga araw. Gamit ang mga weather model, may pagbabago sa ipinapakita. Maraming member model ang nagpapakita na bagamat may development at posibleng bagyo sa mga susunod na araw, tumataas ang chance ng paglihis nito at ng pagkilos pa hilaga. Sa kasalukuyang simulation, mas nakikita na dadaan ito sa Philippine Sea at lalapit ng kaunti sa silangan ng bansa, pero hindi nakikitang magla-landfall. Mahalaga ang bahaging ito dahil ipinapakita nito na may pagbabago sa posibleng direksyon ng sistema. Sa halip na mas direktang pagtawid, may mga senyales na mas mataas ang tsansang umakyat ito pahilaga habang dumadaan sa silangang bahagi ng kapuluan. Pero kailangang maging malinaw sa puntong ito na malayo pa ang forecast period. Ibig sabihin, marami pang pwedeng magbago sa kilos at galaw ng sistema. Sa usaping long-range forecast, hindi pa tama na ituring agad na final scenario ang anumang particular na track. Ang tamang pagtingin dito ay maagang pagbabantay pa lamang. Hindi pa ito dapat gawing dahilan para agad mangamba ng husto, pero hindi rin ito pwedeng balewalain dahil kapag may mga model nang nagpapakita ng development sa silangan, may sapat na dahilan para masusing bantayan ang mga susunod na update. Bukod dito, nakikita rin sa ilang weather model na may weather disturbance na posibleng mabuo sa may kanluran ng bansa. Bagamat hindi pa ito tiyak at marami pang pwedeng magbago sa mga susunod na araw o linggo, mahalagang bantayan ito dahil posible itong magpalakas sa southwest monsoon. Kapag nangyari iyon, maaari itong magdulot ng mas madalas na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Kaya bukod sa binabantayang development sa silangan, mahalaga ring tutukan ang posibleng pagbabagong ito sa may kanlurang bahagi ng ating paligid. Kaya manatiling nakatutok dito sa ating channel.